officials and speakers involved and may not necessarily reflect the entirety of the government unit's stance. We encourage respectful engagement and thank you for joining us. Mayong aga, South Cotabato, mayong aga, syudad sang Coronadal. Welcome naman sa aton sini nga isa na naman ka edisyon sang aton sini nga programa Pulong-Pulong sang Katawhan. Ginadulong sa inyo sa Provincial Government of South Cotabato kag sang aton sini nga Office of the Provincial Information Officer. Sa ngalan sang aton sini nga amay sang probinsya, Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., kag sa aton sini nga Provincial Information Officer, Rudy Jimenea. Ini ang inyo alagad, Chris James Cabaylo. Pahulam anay sang isa ka oras ninyo subong yang nga aga para sa aton sini igapatigayon nga pulong-pulong sang katawhan. Live kita subong diri sa may Coronadal City Public Market, diri sa may atubangan sang newly constructed building para aton sini pagahisgutan ang mga tupiko nga aton sini pagapatpaton sa aton sini nga pagpangalagad sa subong yang aga. And of course, good morning sa aton sini nga mga Facebook Live viewers nga naka-tune in na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Palihog balaanay, no? I-like ninyo kag i-share para nga mas madamo-damo pagit kita mag-updanay diri sa aton sini nga programa, no? I-share nyo man sa inyo sini nga mga kaparyentehanan ninyo, mga abyan ninyo dira kag kung sino pa no ang pwede naton mapakigbahinan sang aton sini nga programa sa subong yang nga aga kay ti manami ang aton sini nga programa subong yang nga aga tuman ka interesante ang aton sini nga topiko aton karon pagapatpaton ang may kaangtanan sa aton sini nga LPRAP program o ang aton sini nga Local Poverty Reduction Action Plan kag sa aton sini nga housing project at the same time mga plano kag programa naton for this year 2026 sa idalom sang pagpamuno sang aton sini nga amay sang probinsya, Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Kag of course, kaupod ko man diri sa aton sini nga atubangan no ang aton sini nga mga staff halin sa aton sini nga Office of the Provincial Planning and Development Coordinator and of course ang aton sini nga sparring partner sa subong yang nga aga wala liwan ang aton sini nga gwaphon nga Provincial Information Officer Sir Rudy S. Jimenea. Mayad-ayad nga aga, James, kag sa aton sini nga mga kauturan, mga kaupod naton sa provincial government, kag ang aton sini nga mga friends from the media, good morning. Kag sa aton sini nga mga tumalaw sa Facebook page sang Provincial Government of South Cotabato, sa aton sini nga mga kauturan, no, mga tricycle drivers, morning. Mayong aga sa inyo tanan, kag sa mga sumalakay. Live kita sa Provincial Government Facebook page South Cotabato. Mayad-ayad gid nga aga sa aton tanan sa nagabaligya manugsakay kag sa mga CSU, no, sa civil security units ng city government kag mga nagabaligya, no, pagmakal man diri sa may palengke sang Coronadal kag yari kita naman sa sining edisyon sa aton sining pulong-pulong sa katawhan. Ini isa ka programa ni Governor Jun Tamayo nga ang tinutuyo sini amo ang pagpalapit, no, ang adhikain ng ganitong programa ay para mapalapit yung gobyerno sa mga tao, sa masa, para mas lalong ma-feel ng mga tao yung serbisyo na meron ang gobyerno, lalong-lalo na dito sa atin sa lalawigan ng South Cotabato. Bago ang lahat, James, i-greet muna natin ang lahat ng belated Happy Valentine's. Yes. Sa mga happy ang Valentine's. Si Al talagang happy. Si George Morales talagang very happy. Very happy daw siya. Nag-glow siya. Oh, pero partner, eto muna bago seryosong usapan. May nagtanong kasi, Sir, may humihingi ng regalo. Ano pwede kong ibigay? Oh. Pag may humingi ng regalo, bigyan mo ng kiss. Bigyan mo ng kiss. Sabay sabi, kung ayaw mo ng regalo ko, ibalik mo.
Hindi galing sa akin yun, ha? Hindi galing sa akin yun. Baka mabash ako yun. Sige, at saka siyempre pa, belated Happy Chinese New Year din Yes. sa atin kung Hei Fat Choi. And kahapon, nag-umpisa na rin yung Ash Wednesday, start ng Lent para sa mga Katoliko. At ngayong araw, umpisa rin yung Ramadan Karim ng ating mga kapatid na mga Muslim, 40 days din. Ano? At kaya medyo maraming mga activities at alalahanin at pag-uusapan ngayong buwan ng Pebrero. Maganda itong pag-uusapan natin, James, no, sa ating mga kapatid, dahil pag-uusapan natin Local Poverty Reduction Plan. No? Alam naman natin, balantaman nga, pigado kita, madamo ang pigado. Dayon, isa sa dako nga may responsibilidad when it comes sa usaping poverty, no, kahirapan, nakatuon sa gobyerno. Ang tanong, may plano ba ang gobyerno? O baka hit and miss? Anong ibig sabihin ng hit and miss? Sige, kasi nakasanayan na, sige, bigay na lang tayo bigas. Nakasanayan na, sige, bigay na lang tayo assistance. Pero ang tanong, ano ba talaga yung kabuuang plano o may plano ba? Kasi dito sa atin sa South Cotabato, kaya kasama natin ang ating mga kasamahan sa Provincial Planning Development Coordinator's Office, para pag-usapan, may plano ho tayo dito sa probinsya ng South Cotabato. And forgive me if my memory is not serving me right, pero sa pagkakaalam ko, tayo ang kauna-unahan. Kung hindi man dito sa Region 12, Mindanao, at least sa Mindanao, Yes. Tayo ang may kauna-unahang Local Poverty Reduction Plan na ilatag. Hindi lang siya hit and miss, hindi lang siya PL, pataka lang. No? Hindi siya PL. Kasi nga, nandyan may listahan tayo. At isa din sa pag-uusapan natin ay ang isang programa ni Governor June Tamayo, yung land banking at bibili ang province ng South Cotabato ng lupa para gagawing relocation sites sa lahat ng munisipyo. Sa lahat ng munisipyo. At hindi na lang ito plano dahil may pondo na ang province para bumili ng lupa. Nandito din kasama natin yung mga kasamahan natin from PPDC para pag-usapan ano na ang updates. May mga na-target na ng mga munisipyo na mga area na bibilhin ng lupa ng province para sa ating mga mamamayan. Lahat ng yan, mamaya pag-uusapan natin, Partner James. Acknowledge siguro muna natin bago tayo sa mga friends natin from the media na nandito ngayon. Pero bago pala din yan, James, marami akong naisip lang ongoing yung ating bloodletting ngayon doon sa may cultural center. So sa lahat ng mga pwedeng mag-donate ng dugo, please punta lang kayo doon sa ating cultural center para magbigay kayo o mag-donate ng inyong dugo. Ang kagandahan nito ay kahit nasaang hospital kayo o kahit nasaang area kayo dito, at least for Region 12, pwede kayong makagamit ng dugo ninyo. Kasi yung common perception na pag sa provincial hospital ka blood bank nag-donate, doon mo lang magagamit. Hindi. Bibigyan ka rin ng papel, proof na nag-donate ka, at pwede mong magamit yon na kung kailangan mo ng dugo. Sana naway hindi. Pero just in case na mangangailangan ka ng dugo, assured ka na merong ibibigay sa iyo kasi nga nag-donate ka na. No? So please, kung pwede lang, punta tayo doon sa my cultural center. James? Alright, sige. Sa aton sini nga mga tigpalamati sa subong yang nga aga, ilabi na sa aton sini nga mga tumalanaw sa subong. No, karon pwede gid kamo magpalabot sa inyo sini nga mga questions, queries
about sa topic nga aton sini nga pagahisgutan sa subong yang nga aga kay ti manami ini nga programa nga ginadulong sa aton no sa idalom sang administrasyon ni Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. James, bagong lahat. Kung naririnig tayo ng mga kasama natin mga tricycle drivers dito, baka may tanong kayo mamaya, pwedeng magtanong. No? May mga kasamahan kami, pwede nyong puntahan. Or kung kayo mismo gusto nyong magtanong personal, pwede din kayong magtanong personal mamaya dito sa atin sa pulong-pulong natin sa Katauhan. James? Alright, sige. Good morning sa aton sini nga mga media partners nga kaupod naton diri sa aton sini nga venue. Of course, Sir Dave Pestanio of DXKI. Good morning. Kag Ma'am Shena Joy Desaliza of DXKI ang ila sini nga intern. Maria Crista de Leomos of Radyo Latigo. Ari manami ang Valentine's na siniga daw nagaglow always. Sir RJ Tiad of Good Vibes Radio. And of course, Erlinda Alcid of Manila Star. Al Saludo of ABS-CBN. Joy Paes Somolyo of Favorite FM. And of course, Ren Sucaldito of Favorite FM. Michael George Morales of Radyo Sensero Coronadal. Manami ang iyang ayuhom. Agata Hardinel of Mindanao Digicast. Good morning. Von Valdivieso of Big News South Cotabato. Good morning. Grace Torreta of Happy FM Coronadal. Michael Solano of NDBC. And Ma'am Richelle Lutang of Bombo Radyo Coronadal. And of course, kaupod ta na diri sa aton siniyang presidential table ang aton sini nga mga dinapit nga bisita sa subong yang nga aga, no mga gwapahon naton, no nga mga partner nagikan sa aton sini nga Office of the Provincial Planning and Development Coordinator, no sa idalom sang pagpamuno ni Ma'am Marites Tanseco, ang aton sini nga Project Development Officer 4, Ma'am Jennifer Guadalupe Ilaw. Good morning, Ma'am Jen. At of course, ang aton sini nga Program Coordinator, Ma'am Liancy Gail Daanoy. Sige, hindi na kita maglangan pa this time. Kumusta na naton, Ma'am Jen, kung ano nang update sang aton sini nga ginabalay subong nga Local Poverty Reduction Action Plan. Bago ako mag-update sa inyo kung ano na ning aton nga Local Poverty Reduction Plan, gusto ko anay magtamyaw sa ating mga media personalities naton nga ari diri karon, sa mga drivers naton kag sa mga viewers naton sa FB. Maayong aga gid sa tanan no, in behalf sang amon nga OPPDC nga si Miss Marites Tanseco. Yari kami diri subong para mag-update sa inyo sa mga programa nga ara sa opisina namon. So sana siling gainan ni medyo makulimlim ang aton nga nga panahon subong, pero grabe ang provincial government ara gid gyapon sa pagserbisyo sa mga katawhan naton sa pagdala kung ano ang mga update sa mga programa naton. Kag manami siya kay ng side ini sa aton nga good governance, wherein ang transparency ginapalapit kin naton sa mga katawhan kag tani ng mga vendors naton dira ginapanawagan basi may ara kamo gamay nga time nga mag-share diri sa aton para mapamatian man ninyo ang mga programa sa provincial government. So tama gid si Sir Rudy, we are first in the Philippines, not only in the region but in the Philippines nga maka submit sining aton nga Local Poverty Reduction Action Plan. So ini through Bagda Carta for the Poor, gin-mandate ang NAPSI naton wherein si governor naton vice chairperson man sang for government sector. So part siya sang NAPSI, that's why nga very insistent kid siya nga kinanglan tapuson ng aton nga Local Poverty Reduction Action Plan. So true to the ni Gov gintapos naton kag kita gid ang nauna. So we have conducted a series of workshop. So ining mga PPAs nga first kin-identify nato ng mga issues regarding poverty, pero ini nga mga issues hindi lang nagalin sa provincial government of South Cotabato. Ini may mga stakeholders kita para maging comprehensive kag mabalaan naton kung ano gid bala ang tunay nga issue diri sa probinsya sang South Cotabato when it comes sa poverty. That's why hindi lang ini hurim-hurim sang mga taga-probinsya
mga staff, kumbaga gin involved gin nato ng mga citizens kung ano gid bala ini mga issues naton concerning sa poverty naton diri sa probinsya. So ang ining mga issues naton, and then nagkaroon kita sa after sa identify nga issue, mayara kita corresponding mga programs, projects nga identify nga naka-focus ini sa 5 fundamental rights of the poor. And ano bala ining 5 fundamental rights of the poor? Amo ining access to adequate food, pagkaon, decent work, anon mo ang paano ka maka-produce sa pagkaon kung wala ka sang decent work, quality education, so paano ka makakita sang trabaho kung wala ka sang quality education nga ginatawag nga ina. And then of course, hindi lang education, work and food, ang aton nga sufficient housing and highest attainable standard of health. Amo nang aton focus sa aton nga mga programs, projects nga maka-alleviate sa poverty diri sa aton nga probinsya sang South Cotabato. So ari upod ko diri si Miss Gail, kay si Miss Gail ang aton nga focal when it comes sa local poverty reduction action plan. So kung ang update sini, ihatag ko ang microphone para maatagan kamo kung sa diin na kita sa aton nga plano, hindi na sa plano nga level, sa diin na bala kita. So yes, sir. Bago siguro no kay Gail, ipaklaro nato, no, ipaalam natin sa ating mga kababayan na yung plano is approved na. No? Approved na siya. Ibig sabihin, napanday na isulat na, nailatag na kung ano yung mga gagawin along doon sa 4 na major areas. 5 na major areas. Adequate food, decent work, quality education, sufficient housing, and the highest attainable standard of health. No? So ibig sabihin, along these 5 major areas na masasabi natin na yun yung halos pinoproblema ng bawat Pilipino. May nakapanday na plano. May plano dito na naisulat na gagawin yung provincial government ng South Cotabato. Maganda lang ito bago again makapasok sa kay Gail, mag-explain kung ano yung nakalagay talaga sa plano. Makikita na lahat ng aspeto ng pangangailangan ng ordinaryong mamamayang Pilipino, hindi lang ng South Cotabateño, nakalatag sa plano. Decent or adequate work. Kailangan talaga nating magtrabaho. No? Mapasok ko lang bago salita si Gail. Kaya kailangan mo ng decent work, you have to be skilled and equipped. At dyan pumapasok yung free education ni Governor Tamayo. Okay? Sunod, yung adequate food. Kaya tayo may consolidated farming. Last week, kasama natin si Dr. Raul Teves. Maraming programa ang ating agriculture para ma-ensure yung food security down to the line ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Okay? Ng ordinaryong mamamayang South Cotabateño, pasok siya doon. Quality education, sufficient housing. Kaya ngayon, nandito yung programa ni Governor Jun Tamayo, pag-uusapan natin mamaya, yung housing. Bibili ang province ng lupa, bawat munisipyo, including, including Coronadal City, right? Including Coronadal City, maglalagay or bibili ng lupa ang provincial government, si Governor Jun Tamayo, para sa housing ng mga mamamayan natin dito sa South Cotabato. And the highest attainable standard of health. Nandyan yung ating free hospitalization, nandyan yung ating mga health navigators, nandyan yung ating mga BNS, mga barangay nutrition scholars natin na umiikot dito sa atin sa probinsya ng South Cotabato. Pinauna ko lang yun, no? Kasi para lang din makita na yung kabuuang picture. Di ba? Kasi maririnig natin palagi si Gov, nagsasabi siya, free education, free hospitalization, bibili tayo ng lupa para sa mga walang lupa,
para may pabahay tayo. Kailangan ng trabaho, dinidemand niya. Lahat ng mga multinational investors natin, at least 80% ng kanilang workforce ay taga South Cotabato. Kailangan may trabaho ang lahat ng mga tao. Kailangan may pagkain ang lahat ng mga tao. Kung titingnan mo, iisa-isahin mo, parang hindi siya nakabuo. Pero ngayon, maiintindihan natin na tama pala yung ginagawa ni Gov. Ito pala yung sinasabi niya. Kasi ito yung 5 haligi na pinaka-importanteng usapin kung pag-uusapan ang kahirapan o poverty. Yes. No? So ngayon, natatahi. No? Natatahi, nakikita kung bakit porsigido si Gov sa mga programa na ini-implement niya, kasi nakikita pala natin na nandito tama eto, bakit doon yung mga major programs ni Gov? Kasi yun yung pinaka-ramdam, yun yung pinaka-kailangan ng ating mga mamamayan. Sige, ngayon pag-usapan natin, si Gail na yung nakatoka, ano yung mga konkretong mga programa, at least, no, paano natin, kasi I'm sure hindi kaya sa isang oras na usapin lang. Mga 10 kilo daw yung document 10 kilo yung document. So mahirap yun, 1 kilo pa lang, mahirap ng lutuin at kainin. No? Pero very briefly, anong mga highlights ng Local Poverty Reduction Plan ng South Cotabato? So bago po ako mag-umpisa, isang magandang araw po sa ating lahat, especially sa ating live viewers, Sir James, at sa ating mga kasamahan dito sa media, and of course sa bugos nga katawhan sang South Cotabato, isa ka maayad-ayad nga aga sa aton tanan. So ano gid bala ining Local Poverty Reduction Action Plan? So ang Local Poverty Reduction Action Plan, ang kanamian lang sini kay aside sa halin siya sa government sector, natunga ta ini unsi sa aton membro sa Local Poverty Reduction Action Committee kay naghalin siya sa civil society organization. So may kanya-kanya nga representative po ang lahat ng ating sector dito sa South Cotabato para itaas or ipasok yung kanya-kanyang issue na nararamdaman natin dito sa buong South Cotabato. So when it comes po sa ating plan, of course marami po siyang mapupuntahan o marami po siyang sektor na kailangan ipasok. First and foremost, tama nga po yung sinabi kanina ni Sir Rudy na pagdating sa adequate food, pagdating sa decent work, pagdating sa quality education, pagdating sa sufficient housing and the highest attainable standard of health, kailangan po nating isa-isahin lahat-lahat ng issues and concern, hindi lamang po dito sa atin, sa probinsya, pati na din po doon sa pinakamababang parte dito sa South Cotabato. And ang nangyari po dito is gumawa tayo ng isang bottom-up process. Ang nangyari is pumunta tayo sa mga barangay levels natin. Pumunta tayo sa pinakamababang unit or na pinakamababang LGU natin dito sa South Cotabato. Ang ginawa natin is tinapos po muna natin yung mga plano natin sa ating munisipyo at sa city bago po tayo tumahi ng plano natin dito sa probinsya. At para lang po sa update, yung Local Poverty Reduction Action Plan po natin is of course naidala na po natin at naipasok na po natin sa national level natin o doon sa ating kasamahan sa NAPSI. Naipasa na po natin siya by year 2025. So, bali po, yung South Cotabato din po pala ang pinakaunang probinsya sa buong Pilipinas na nakapagtayo o nakapagpasok ng Local Poverty Reduction Action Committee. So ano po ba itong Local Poverty Reduction Action Committee? Ito po yung isang committee na kung saan nakapasok yung pag-i-implement po natin ng buong programa na naka-under po sa ating Local Poverty Reduction Action Plan. Actually, last year, 2025, bumuo na po tayo ng ating committee. Yung committee po natin ay binubuo po siya ng government sectors natin. Kumbaga galing po sa provincial level at pati na po sa ating regional level. Ano po ang gagawin nila? So ang gagawin po nila ay magbibigay
both regional and provincial level po natin ng mga kaya nilang ibigay na serbisyo sa ating bugos na katauhan diri sa probinsya sang South Cotabato. So first, ano po ang programa na naka-under kay Local Poverty Reduction Task Force? Dito po pinasok ang Pasok Iangat, ang Iangat Project. Ang nangyari po dito, PASOK is Poverty Alleviation in South Cotabato, Iangat ang Barangay Project. Ang mangyayari po ay mag-a-adopt tayo ng barangay. Hindi lamang sa isang munisipyo, kundi sa buong component LGU ni South Cotabato. Sa buong 11 component LGU po ni South Cotabato ay kukuha tayo ng isang pinakamahirap na barangay na mag-a-identify po ay ang kanya-kanya pong LGU. First and foremost, ano po ang gagawin natin doon? Actually, last year po, 2025, nakapag-umpisa na po si Task Force na mag-identify ng barangay natin. So, nakakuha na po tayo. Ang inuna lang po namin ay kumuha tayo per district. Kasi medyo mahihirapan tayo kung buong 11 talaga na component LGU ni South Cotabato ang papasukin. So last year, 3 lamang po ang aming napasok, and then for this year, 3 naman po ang ating papasukin. So ang mangyayari po dito, last year, pinasok po namin ang munisipyo ng Tupi, munisipyo ng Tantangan at munisipyo ng Norala. Nag-identify po kami kung anong barangay yung kailangan nating i-adopt. Ang kagandahan lang po dito ay para siyang convergence program natin na magbibigay ng serbisyo sa regional and provincial level doon sa ating mga napiling barangay. Hindi po natin sila titigilan hanggat hindi natin nakikita na gumaganda yung pamumuhay doon. Siyempre, yung ipapasok natin, yung 5 pundasyon pa din po natin. Yung sa food, sa housing, sa health, sa education, at sa work. Yun pa din po yung papasukin natin sa kanya-kanyang barangay hanggat nakikita natin na inaangat na po natin sila. Pagkatapos natin sa kanila, of course, pupuntahan natin yung 3 barangay na naman po ng ating iba't ibang munisipyo na natira. Hindi natin titigilan hanggat hindi natatapos na makapag-implement tayo sa mga barangay na iyon. And of course, under din po kay Local Poverty Reduction Action Plan, ang ating housing project. Siguro ibibigay ko siya kay Ma'am Jennifer Ilaw at kay Sir Rudy para po sa intindi kung ano talaga yung housing project ni South Cotabato. Oo, maganda siguro na maintindihan muna natin yung proseso, no? Kasi importante masyado, mga kapatid, na naintindihan natin yung proseso, yung thought process ng isang proyekto bago ito ini-implement. Kasi pwede din naman na parang fast food o restaurant na si gobyerno, forgive me for using the term, nagmamagaling, magbibigay na ng set menu, set program. Ibig sabihin, pupunta si gobyerno, si province, doon sa mga munisipyo, sa barangay, at sasabihin, eto may proyekto kami, pero wala kayong say, pili na lang kayo dito. Diba? Pwede yun. Pwede yun. Diba? Yun yung, forgive me for using the term, akin lang ito, nagmamagaling si gobyerno. Diba? Kasi nga, sige, kami, para kunyari maganda, everybody happy, may proyekto si gobyerno, pero wala kayong say. Kung ano man kailangan ninyo, wala kaming pakialam, basta nandito lang yon, eto lang. Diba? Pero ang kagandahan ng proseso, at ito palagi, yung proseso na ginagamit ni Governor June Tamayo, is yung bottoms-up processing. No? Anong bottoms-up? Mula sa ibaba. Kailangan munang malaman kung ano nga talaga yung programa o problema ng barangay o ng pamilya para mas makabigay ng angkop na serbisyo o proyekto si gobyerno. Kasi nga, example, sasabihin sa set menu doon sa Purok, kailangan nyo ng air-conditioned na daycare center, nandito yan sa menu. Por Diyos, por santo, anuhon mo ang daycare
nga air condition nga wala ngang kuryente pa doon sa sitio na yon at purok. Di ba? Yun yung sinasabi natin, yun yung palaging iniisip ni Gov. Sandali, bago tayo magmamarunong na kunyari, eto yung alam natin na kailangan nila, tanungin muna natin, mangkutontang mga tao, ano ginman ba ang inyo sini nga gusto? No? Ano ginman ba ang inyo sini problema? Hindi nga gusto, anong inyo problema? Kaya para masolusyonan natin. That's the beauty, yan ang kagandahan ng bottoms-up processing na gusto at ini-implement ni Governor Tamayo. Na-mention din kanina, mag-identify ng mga barangay initially. Yan yung tinatawag natin na modeling. Ibig sabihin, sige, eto yung plano na pag-usapan based on consultation, base din sa kung anong sinasasabi ninyo doon sa baba, na pagbaba ng mga kasamahan namin, eto yung sinasabi nyo, sige, testing natin. Imo-model natin sa isa, dalawa, tatlong barangay. Tingnan natin, a-adjust tayo. Pagkatapos, kung anong learnings natin, best practices, learnings, i-apply na natin sa pangkalahatan. No? So, huwag mag-alala kasi baka magsabi, may plano sila tuod, pero tatlo man lang galit ka barangay. No? Hindi ganon. No? Modeling lang yun natin at sinasabi natin, sige, tinitingnan natin kung ano pa bago natin pangkalahatan na ma-apply ito siya lahat. Okay? Sige, bago tayo pumasok doon sa housing na libre ni Governor June Tamayo, baka may tanong ang ating mga kasamahan from the media bago tayo pumasok doon. No? Sige, ang Muse. First question, RJ Tiad of Good Vibes Radio. Hello. Ay, okay lang. Ma'am, regarding sa anti-poverty reduction naton, previous na gipalabas ni PSA, may 3 LGU sa South Cotabato na sa Region 12 na yung top 3 lang, pero 4 sila. Sige. Na may pinakamataas na pagbaba ng poverty rate. Ang question ko po, regarding doon sa list na mga municipalities, ano po yung mga program natin para magbaba pa yung kanilang poverty rate? Para po doon sa ating exact program talaga. Kasi ang nangyayari po dito, hindi po kami makakapagbigay kung ano talaga yung programa. Kasi nakabase po kami sa 5 fundamental rights. Kung iisipin natin, iba-iba po kasi ang offices na magbibigay ng serbisyo. For education, papasok po si TESDA. For work din po papasok si TESDA. Papasok din po si DepEd. Kasi kasama din po natin siya eh. Kung ano yung nakikita nating programa sa top 3 na municipality na na-identify ni PSA, yun po yung ibibigay natin. Kasi hindi tayo magbibigay ng programa na hindi po angkop sa problema nila. Kasi bakit po natin ibibigay yung programa na yun kung hindi natin masusolusyonan yung problema talaga na nai-experience ng mga munisipyong iyon. Kasi kung gusto nating solusyonan... Bale, ang point lang doon, kung makuha ko yung kwento. Ang point lang doon is, wala, yun nga sa na-mention ko earlier, wala tayong set menu. No? Nasasabihin natin, sige, eto yung lahat ng programa natin. Ang ginagawa is, bababa muna, titingnan, kasi tama yun eh, we're very happy na may 4 na munisipyo na tumaas, or hindi, bumaba yung kanilang poverty rate, no? Bumaba yung kanilang poverty rate, no? Happy tayo doon. Pero ang sinasabi nga natin is on the part of the provincial government, ito yung mga possible na mga services na pwede natin based on the 5 pillars. Pero hindi natin pwedeng sabihin, sige, ito lahat saksak sinagol, bigay natin kaagad doon, no? May team na bababa, workers from the provincial government, not necessarily from PPDC, kundi yung ano na yung mga teams na nandoon. And then, mag-collate kami ng data, pag-uusapan din with the local government unit, and tingnan kung ano yung mga possible interventions natin. What we can assure the public, no? Especially dito sa atin sa South Cotabato, what we can assure is ready ang provincial government, siniguro ni Governor June Tamayo, na kung ano man yung lalabas na pangangailangan, hindi gusto,
pangangailangan ng mga barangay o ng mga sityo o ng mga komunidad natin para maiahon sila sa kahirapan. Ready ang provincial government, no? I hope that answers the question. Yes po. Follow up ko na lang din po. May mga panahon po ba tayo o taon, kailan yung target natin na malalagay natin yung poverty rate ng South Cotabato for at least 2-digit na lang yung matitira? 2 digits naman Actually, tayo 2 digit ngayon. na lang 2 tayo. digit na. Sorry, di ako updated. Kung 3 digit, 100% yun. Saka Sir Rudy, kung tutuusin nga, napakaliit nga naman ng ating poverty incidence dito sa probinsya natin. But kahit na mababa na yung ating si Governor Jun Tamayo, sinisigurado niya pa rin na hindi sila nakakalimutan. Bibigyan pa rin natin ng programa kahit na i-address, kung pwede nga 1 digit yung anong gusto natin, di ba? So, hindi, parang equal ang ating programa na binibigay. Wala tayong kinakalimutan. That's why kahit na mababa na yung ating poverty incidence, we are making sure na meron pa rin tayong programa to address those things. Alam nyo, eto kung minsan yung sa Ilonggo pa makaharamutan, no? Makaharamutan kaya nga mababa ang ating poverty incidence rate. Okay? Mababa dito sa South Cotabato tayo. Kaya kung minsan maririnig ninyo sa ibang provinces o ibang regions, damo sila project, damo sila program. Precisely. Kaya nga taas ang ila sini nga poverty rate. So they need more help than us. Amo na nga kung kisaga ni, makaisip kita ay titani din doktor ta na lang ning poverty rate naton ning nga taas-taas na lang ta kay para nga tanan na lang dito salo ta dayon, especially nga ti si Gov President pagit sa Governors League, di ba? Vice Chairperson pagit siya for government sector sang NAPSI, masalo tagitanan. But the fact is, nubo abi ang aton diri nga poverty rate. Ano naman ang butsayuron sina? Nga kita mismo diri sa South Cotabato, mamanage ta ang kaimulon, ang kabudlayon, ang kapigatuhon diri sa aton sa probinsya sang South Cotabato. Anong isa kaklaro nga rason nga mamanage ta? Di man sa pagpabugal. Kita lang ang probinsya ang cashier-less hospital. Diba? Kung hindi kita pigado, kinanglanon tang income sa hospital. Kinanglanon tang income sa hospital, pabayaron tang pigado. Pero tinga ang cashier-less, free hospitalization kita diri. Kaya ta ma-manage. Kung ano man ang kakulangan naton, makaya naton. Kay sa tanaw gani ni Governor Tamayo, prioritization lang ang sabat sina. Prioritization lang ang sabat sina. I hope that answers the question. Thank you. Sige, next question, Renz Sukaldito of Favorite FM. Why pa takalabot sa housing, sa housing. O, sige. Okay. Sir, speaking of prioritization, no, so halin sa 20% nga pondo sa development fund, ano ang aton sini nga gin prior nga gin budgetan humalin sa aton sini nga 20% budget? For siguro tungkod sa hindi ko man nadala ang aton nga AIP, but may ara abi diri nga executive priorities, di ba, ang aton nga legislative body sa pamumuno ni Governor Tamayo. Of course, ara diri ang by sector ini, di ba? So sa economic development sector naton, may ara kita nga strengthening of value adding on basic and prime commodities. So under this, sa opisina naman, may ara kita nga proposed sa PRDP scale up. Amo ini tilapia fingerling production and marketable size tilapia consolidation and marketing with a total project cost of 20 million. And then another is the establishment of IT economic zone. Amo nang isa ka mga priorities naton, which is miyara naman kita nga approve nga tong Tupi park naton, IT zone sa Tupi. And then of course the strengthening of tourism industry through PPP.
Ari ni siya, may ara kita nga budget sa subong sa aton nga AIP nga 20%, amo ining 20 million allocated under 20% ka 2026. And then sa social development sector naton, of course, ari gid number 1 aton nga free hospitalization, maximization of consulta package from 70 to 80% of the population, and then the construction of Coronadal City Hospital and Tantangan Municipal Hospital para ma-decongest man ang aton nga hospital diri sa South Cotabato Provincial Hospital. And then the enhancement of hospital operation, may ara kita nga expansion, additional bed capacity, kay daw damo-damo gid ang gina-cater sang aton nga South Cotabato Provincial Hospital as well as ang aton nga Pulomolok and Norala District Hospital. So may ara man kita nga mga expansion sa additional annex of the provincial hospital amo tong subong tong sa protect area naton, so may karagdagang budget pa kita sina para may extension ang aton nga hospital. And then may ara man kita sa sports development program naton amo ning construction of sports complex. So ari man na dira sa aton nga 20%. So in relation to this, nakakuha man kita sang pondo sa DBM amo nito ta green program nila, which is construction of sports facility inside sa Esmaraa amounting to 9 million, and then may ara counterpart ang provincial government nga 2.1 million para implement nato ang ini nga proyekto. And then of course amo ning housing program naton, miara kita nga budget in sini may 45 million kita nga budget for the construction of the housing units, and then miara kita 44 million for the land acquisition. And then of course ari man diri ang free education, construction of dormitories, and then maximization of auxiliary police. And then sa infra amo ning ang priority gid ni gov nato na connectivity gid. Mayara kita sa nga concreting of provincial roads. Damo kita dito sa aton nga 20%, may mga budget corresponding budget dito for the concreting of provincial roads. And then mga FMRs naton, pero ining FMRs naton mayara kita nga nakuha nga mga budget for these other agencies, like sa aton nga Department of Agriculture LCAC, mayara kita ka 5 nga FMRs nga inog-implement sa bunga year. And then mayara kita nga 20 FMRs within South Cotabato, under naman ni sa Farm to Market Road Network Plan, budgeted ini under GAA calendar year 2026 worth 480 million. And then of course, may ara pagkikita tatlo ka FMRs na inog-implement under naman ini siya sa OPA-PRO or the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. So amo nang mga sa FMRs naton. And then may construction of school buildings man kita. So may ara man kita nga na-identify dito sa aton nga AIP. So aside from that, may ara kita nga recently nag-assign si Gov sa MOA with the DepEd for the construction of school buildings naton. So amo nang mga basically ang included dito sa 20% LDF naton nga budget for this year po, sir. Siguro dugang ko lang, no, para mas maintindihan pagid naton, ang 20% local development fund is just part of a bigger budget, no, which is the annual budget naton. May ara abi sitwasyon nga may mga proyekto because also of the ceiling. May ara kita abi ceiling, hindi kita ka pinagusto lang sa aton sini nga budget, kundi may ceiling kita. No, nga like for example for this year makadugang lang kita 10% sang kung ano man tong last year naton. Pero ang pwede naton nga mapagamit nga additional sa kung ano man ang limitation naton, amo ni ang 20% local development fund, no? So atong mga menu nga na-mention kay na ni Jennifer, more or less amo to ang nakasulod dito sa aton sini nga local development fund. Forgive me, no, pero padayunon ta na lang kay nagsinyas na partner naton sa oras. Pa-discuss sa siguro, diretsohon ta na lang, sorry, ang aton housing. Ano na ang update? Pamangkot ko. Amo man na, okay. Sige, segue na lang, Leo. Sige, ma'am, inline naman sa aton sining housing project, kamusta na sa karon ang pagbakal naton sang duta in every LGU diri sa probinsya sang South Cotabato? Ano ang update, ma'am? Actually, ang aton nga housing
no, tagay na nambal ko naman nga may corresponding budget na for the land acquisition as well as construction sang aton nga housing. So sa diin na bala kita karon. So sa subong nagkandak na kita sa site validation sa mga munisipyo naton for the land possible nga site location naton. And then may ara kita nga na-identify subong nga nagina-survey na naton amo ni siyang sa Tantangan kay dito nakita naton daw medyo clear na tong area. Naga-survey daw kita mag-survey dito sa area and then na-prepare naman nato ng mga deed of sales ini as well ang aton nga mga use of rock agreement kaya ang aton nga daw ang aton nga ways ini kung paano naton kumbaga ang area is will be purchased by the provincial government of South Cotabato and of course it will be owned by the provincial government and then tagaan naton sang lot area ang bawat household ang 100 square meters and then may ara kita nga housing worth 350 million nga ibuta 350,000 dito sa aton nga area. So sa subong since may ara kita 45 million nga budget lang for the 3 municipalities, ang baka iguanay sa aton nga budget baka patindog kita sang 42 housing units anay. Kaysa subong nga year amo lang tong ginhatag nga budget sa aton. Pero pila ang estimated naton nga per hectare and every LGU mamang target? Ang sa target naton nga per hectare sa mga LGU 2 hectares per LGU. So kung i-compute naton ina at 2 billion per hectare, ang aton nga budget is 44 million for the acquisition of lot alone. Okay. Amo na siya ang aton nga pero amo sa Subo nagapadayon kita sa aton nga site validation until sa Monday may mga site validation naman kita sa mga areas para maka-purchase na kita sa aton nga areas kag sa Subo ginatan-aw namon nga tani for this first sem maka-upisa na kita sa first nga area naton nga na-identify which is sa Tantangan kay daw medyo amo lang ito ang hindi man kita amo lang to so far medyo gamay ang aton nga ulubrahon dito sa area that's why nga ginuna tang anay siya while nagapangita pa kita sa other areas nga kaysa subong nga mabudlay man mahal ang aton nga mga area kung dito kita sa may kilid gid sa karsada medyo mahal pero sigurado man namon nga ang area hindi siya hazard prone kay kumbaga amo galing ning relocation site so para sa aton nga mga informal settlers nga ara dito sa hazard prone. Pero to be specific, ma'am, as of now, ang aton sini nga nakuhaan pa lang sang area is only at Tantangan alone pa lang. No, may ara na kita nga may ara kita sa Pulumulok, may ara man kita sa Banga, may ara man kita Norala, may ara man kita sa Tiboli, may nakuhaan naman kita as well as sa Surala, may ara kita nga mga areas nga na-identify dito kag gina further validate pag gid nato ng area when it comes sa mga hazard kay di ba amo ginang aton nga main nga dapat hindi magdoble ang problema sa provincial government ginrelocate naton sila para malayo sila sa hazard so kinahanglan i-validate gid naton maayong area hindi siya bahaon Okay. area. 45 million ma'am ang budget naton para sa pagbakal sang duta. 44. 44 million. How about sa aton sini nga pagpatindog sang Amo tong housing? 45 billion ang aton nga approved Okay. budget for this year. Sige. Siguro plastar ta lang siya no. Number 1, ang pag-purchase ng lupa under sa iya ka gobyerno hindi siya paspas it's because nga may mga proseso kita unlike kung private acquisition no. Pero ang ginapasiguro naton sa nambal na ni Jen, may specific instruction si Governor Tamayo sa aton sining land banking team nga dapat maka-purchase na gid. Ang ara dira sa team is ang provincial assessor and at the same time gina-check man ginabuligan ni PDRR ni Sir Rolly Aquino kag engineering nato no ginabuligan ina sila dira para lang ma-purchase naton kag mas ma-ensure nga tanan nga mga proseso nga mandate sang gobyerno implement naton bago kita maka-purchase sa sini. But again, ginapasiguro naton nga maski tuod damo ang requisitos may purchase na may na-identify na actually as mentioned earlier ang aton sining provincial government
Mauna-una lang siguro ang tantangan, it's because nga mas paspas ang ila sinidikto nga processing kagang na-identified nga area naton is may mga papeles na hapos na siya sa checklist naton, madamo ng check dikto, so mauna-una siya, but hindi siya but sayuron nga amo lang gito siya, no? As to the question, 45 million lang ang para sa pagpa-construct sang balay, gamay-gamay ini, no? Gamay-gamay ini. Si Governor Tamayo, isa sa rason nga ginadali niya man ini, kay naka-istorya na siya sa National Housing Authority, NHA, nga kung ano ang kakulangan sang province sa pagpatindog sang libre nga balay sa aton relocation sites nga baklod sang province sa tanan nga munisipyo including diri sa Coronadal, mabulig si NHA. Pero antes mag-abot ang bulig ni NHA, kinanglanon nanay sang lupa. No, so amo na siya ang agreement kag ako makahambal mismo for sure nga sigurado ako nga ginapadali na ini amo man nga ginapapaspasan man on the level sang provincial government nga maka-acquire na kita kay si NHA as per agreement with Governor Jun Tamayo, ready na sila nga magbulig sa aton. Kita na lang ang ginahulat sa aton sini nga mga lupa nga ma-present sa ila. Okay, last na lang gid, ma'am. Follow up na lang gid, isa na lang gid. Bali ang sa per 2 hectares, ma'am, pila ang target naton nga balay nga pwede mapatindog? Actually, sa 2 hectares, 70% 100 lang na dara, 100 housing gid ang aton nga target nga balay. Oo. Okay, Sige. Next. Okay, last question na siguro kay ginakulo-kulabos na kita sa aton sining Sige lang, oras. ba-extend ng tagamay. Sige. Sa aton sini nga mga kauturan, kay do kadamo, kay na ako nakita no gatanaw, base may mga pamangkot sila, pwede man karon ihatag kay Kia or sa mga upod naton dire, or kung gusto nyo nga magpamangkot gyapon, no? Kag sa Facebook live naton nga nagabantay, pwede gyapon. Sige. Sige, next question, Nico Solano of NDBC. Concern ko lang kay ining poverty reduction nga program sa aton nga government dugay na gid ni. Naglain-lain lang ang mga title o pangalan. Isa sa mga concern man sang kadaman sa mga kauturan naton ang selective nga pagpili sa mga beneficiaries. Diri sa South Cotabato, paano ba naton ginatanaw ang mga beneficiaryo, paano naton pilion nga kung in terms of prioritization dapat sila ang mauna nga makakuha sang programa. Sa pagpili sang beneficiarita sa aton mga programa, kaupod ta diri si Provincial Social Welfare and Development Office. Kay sila ang may ara nga form kung paano ta mabalaan nga kung sinugid ang pwede tatagaan sa aton nga mga pamuluyo diri sa South Cotabato. So when it comes naman sa housing naton, ang provincial government nag-conduct sang informal settler validation last 2023. So naghatag kita sang budget nga 1.8. So naka-identify kita ini siya in collaboration with Department of Human Settlement and the LGU sang aton nga mga enumerator. So collaborative effort ini para mag-identify sang aton nga mga informal settlers. So amo ini ang priority naton kaysa aton nga nakuha nga data. We have 13,311 nga mga informal settlers. Kag kung suyuron ta, out of that 13,000 nga mga informal settlers naton, mayara kita nga 12,466 nga ara sa hazard prone nga areas. And then mayara kita nga 254 due to upgrading sa mga tenurial instruments nila nga gina-process ng mga kalupaan pero wala pa ginahatag sa ila. And mind you, may na-identify pa kita during the validation nga 82 nga mga homeless nga mga tao naton. So basically diri lang gid magkuha kita sa mga priority naton ang tagaan naton sang aton nga mga housing units. But may ara kita sang of course may proseso si PSWDO kay siya ang nakatoka nga mag-identify sang aton nga mga beneficiaries sang aton nga housing. Kag hindi lang si PSWDO sa level sa PLGU together with mga MSWDO man naton ang pag-identify sang aton nga mga priority beneficiaries for the housing units naton. Generally, next, no? Generally, sa maski ano nga programa sang gobyerno,
part gid ina siya inherent sa sistema ang qualifications as to sino ang pwede nga beneficiary. Okay? Meaning to say, regardless of the program, may identifying factors ina sa kung sino ang pwede maka-avail sa kung ano man ina nga programa sa gobyerno. Mag-differ lang ina sa sources of funds. Example, ining housing nga ginahambal naton subong, ang pondo is halin sa PDRR. So ang priority naton atong mga prone sa mga disaster areas naton nga mga kauturan. Meaning, it doesn't follow nga kay ikaw homeless, why ka balay, pero ara ka man niya sa patag, ma-reklamo ka din dito nga mangayo ka man sa balay, no, or housing. Tigda yun, kung hindi kayo mo kasulod, kay nauna tong ara dito sa kilid sang sapa or na-identify ng ila lugar is prone to landslide, normal nga magreklamo ka. Normal nga hindi ka gid masulod. Kay hindi ikaw dito ang na-identify sang nga beneficiary based sa source of funds. Pero it doesn't follow nga hindi ikaw pwede nga mahatagan assistance. It may not be in the form of housing, but pwede nga like shelter assistance. Pwede ka hatagan sang pang obra mo da balay, no, materials mo, pwede ka mahatagan dira, which the provincial government and any government, local government units for that matter is giving, no, nagahatag sina assistance. So pamangkot kay iya ka gobyerno na palapit-lapit lang na permis sa luwag. No, ay man sa palapit-lapit sa luwag. It may just so happen nga atong gina-perceive nga lapit sa luwag is in fact also a beneficiary. Kag sulod siya sa qualification. Okay nga halimbawa, ini nga programa sang PDRR, ang pundo naton housing kag patindog sang balay. Nakitaan karon base kay ipasa sa accounting kag sa COA ang project profile. Nakitaan dito karon nga amo ni ang nakalista nga beneficiaries. Wala kagali imo dikto ya, hindi ka qualified dikto. Ginhatagan ka housing. Di ba? Ginhatagan ka housing. Ma-question si governor, ma-question ang mga opisyal naton nga ginsulod ka dikto. No? So, amo lang ina siya. Isa ka mapasiguro naton diri sa aton sa provincial government sa South Cotabato, patas, equal opportunity ang ginapairal nga mandamiento ni Governor Tamayo diri sa aton. Lastly, sir, kag sa local poverty reduction task force, ini may collaboration ba sa mga munisipyo, like mga local government unit naton kay balanta hindi man parariyas tanan ang panginahanglanon? Actually, may collaboration ini siya sa aton mga munisipyo kag sa city. Kay aside kay Local Poverty Reduction Action Committee ni province, may ara man si munisipyo nga kag city nga committee mismo nila nga pwede ta diretsuhan kag katuan kung anong panginahanglanon kag anong napata nga solusyon nga ihatag. Na-mention mo abi kay na no, nga tama sa kada administrasyon may kanya-kanyang poverty reduction program, no? But correct na siya, tama na. Pero sa subong sa time ni Governor Tamayo, ginhatagan sang klaro nga roadmap. Meaning, sige, amo ning akong gusto, iya ni Gov ha, amo ning iyang poverty reduction program, o amo man ni pagid, amo pagid ni, ano mo pagid ni. Subong, ginbalay, ginpwisto gid siya. Din gid bala pakadto ni. Ining consolidated farming, ano gid balang tumong ni sini? Kung dalan ini nga gusto ta matapos ang kapigaduhon dire, diin ini siya. Ano ini sakyan niya? Ining housing nga ni, ang free education nga ni din. Ginbalay nga para hindi PL. Hindi pataka lang. No nga kung ano lang to yung madumduman, diyon namion ng pangalan, no? Pero at the end of the day, natapos lang ang term, pangitaon mo, wala kami makita. Kaya nga wala gani sang nagbalay. Wala bala na plastar sang maayo.
So the local poverty reduction action plan is the roadmap. No? Nga diri mo makitaan, sige, masakay ka diri, kay ini pa kadto dikto. Ini sa kinahanglanon mo, diri ka, amuni. Ay, kinahanglanon, tagali pa, para makalabot dikto. Nga amuni obrahon ta, wala kita sini, so obrahon ta. No? So roadmap ini siya, nga para mas magklaro pagid, kung diin gid, kag hindi pataka lang. Hindi pataka lang, kung ano lang tong maisipan nga poverty reduction action nga poverty reduction plan o program. Sige, next question from DXKI. Good morning, ma'am and sir. I'm Sheena Joy Alda Salisa, DXKI intern. Mga pila ka pamilya ang gina-expectar nga makabenepisyo sa housing project sa kada munisipyo sa bilog na probinsya sang South Cotabato. So, sa nasilingain na, since ang gina-target natin 100 housing units, so 100 man ka household ang aton nga target per munisipyo. Kag hindi lang siguro na siya 100 kaya nasiling pag-ainan ni Sir Rudy, may ara kita nga partnership with the NHA nga nagahulat lang. So hindi lang siguro 100 ang aton nga sa mga masunod nga mga tuig. Starting lang ina, no? Starting lang ina siya ang 100 kay sa nahambal earlier. That is what our current budget can afford, no? Amo lang na ang pwede mapatindog for now. Pero again, sa nambal ka si Gov actually sako ang libot niya subong, sako ang pakig-meeting niya para nga maka-come up sang additional budgets kay para mas ma-expand pa ini nga mga programs niya diri sa aton sa South Cotabato. Additional question po. Mga pila ka tuig matapos ang nasambit nga housing project para matiniran sa mga beneficiaryo. Hindi ta siya, once na-purchase ang lupa, kag nag-start na kita construction, diretso naman ina siya. Kag ini balay ini siya, no? Simple structure, basic structure, more or less isa ka tuig. More or less isa ka tuig, no? Kasi again, remember nga ang reason nga may housing kita is because of incident prone beneficiaries. No? Meaning, kung patugayan may layo lang, may landslide, may flash floods, kung ano da, di basi risgo ta pa. So muna nga papasan gid ini siya kay para nga ma-transfer sila into safety sa relocation site. Thank you po. Sige, may ara pa. Additional question from our media partner, Grace Torreta of Happy FM Coronadal. Good morning. Paano po natin matitiyak ang quality o kalidad ng bahay na hindi substandard yung mga gagamiting materyales? Ini siya, kung sa design naton, syempre arang aton nga PEO. So, gina-make sure man sa PEO naton nga very sustainable man ang mga materials na gamiton niya sa area kay halin gani sila sa hazard kag tagaan naton sila sa mga hindi man quality materials si magdoble sa ginaliwat-liwat ko magdoble na naman ang problema sa gobyerno. So ang aton nga PEO na make sure gid nila nga ang materials nga gamiton is sustainable man nga mga materials. I can assure you, no? I can assure you, including all people sa tanan nga pumuluyo diri sa South Cotabato, mapasiguro ko sa inyo, wala kita substandard nga projects diri sa aton sa probinsya ng South Cotabato. Number one, ano ang assurance naton? Si Governor Tamayo nag-issue ng executive order, pagpungko niya pa lang, day one, sang pagpungko niya bilang gobernador, that was, 7 years ago. No? Pagpungko niya pa lang, nag-order na siya, tanan nga mga contractors, nga mga nakadaog sa bidding process naton nga may slippage nga 10% and more, no? Meaning to say, ang target nila halimbawa 80% sa amuni nga adlaw, ang ilala nga na obra sa 80% nga na 70% lang, may balance sila nga 10%. Ang penalidad nila hindi sila ka intra-bidding. So kung ikaw contractor, siguraduhon mo gid nga pulido ang aton ang imo kung hindi negosyo mo mabutang sa alang-alang. Number 2, stricto kaayo ang aton sini inspectorate team. May inspectorate unit kita division under sa provincial governor's office nga amuning naga-inspect sang tanan-tanan
nga mga construction naton diri sa may probinsya sang South Cotabato, no? Kag amo ganina kita istrikto kita kaayo when it comes to project implementation, especially infrastructure diri sa aton sa may probinsya sang South Cotabato. Kay additionally member man ako sang BAC, no? So isa ina iya sa ako personally, no, and all members of the BAC, no, nga gina-ensure namon kada magbidding nga ginasigurado gid nga quality ang tanan, be it infrastructure, goods and services nga gina-procure sang provincial government. In addition siguro kay Sir Rudy, sa kay very strict kita sa monitoring, very functional man ang aton nga project monitoring team, wherein nga hindi lang ini siya consist of the staff sa provincial government, consist ini sa mga CSOs man naton. So ma-make sure gid ang mga private organization na mga make sure gid naton nga hindi siya quality gid ang aton nga ginahatag nga man. Additional question, ma'am. Ano kalapad o kon kadako ning balay pila ka square meters per unit? 129 square meters ang iyang floor plan. If I may, standard yan. Sige, so far, no, wala na pamangkot sa aton sini nga mga media partners. Alright, wala na. Okay, last question na lang siguro, partner, no, from our media partner from Bombo Radio Coronadal. Good morning, Bombo Rachel from Bombo Radio Coronadal. Sir, pila ang budget sa sambit nga balay nga ipatukod? So gayon na, kung ang budget natin is 45 million, di ba? Pero per housing unit sa Subong, 350,000 per housing unit ang budget. Sige. Okay, wala na. Pamangkot. Alright. Partner, wala na so far pamangkot sa aton sini nga mga media partners. Sa liwat ha, madamo gid nga salamat no sa aton sini nga mga media partners nga nagpalabot. Balaan ko may ara pa kamo sang pipila ka mga concerns kag sa aton sini nga mga tumalanaw sa Facebook. Madamo gid nga salamat, at least no na paathagan kita kag mas klaro na sa aton no ang ini nga programa nga ginadulong of course sang aton siniyang administrasyon no ni Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Kay ti syempre sa na-mention kagay ng lima no ka mga pillars. So far may ara na kita dira nga napain nga mga programa kag proyekto para lang mahatag naton kag alleviate naton no ang kapigaduhon diri sa may probinsya sang South Cotabato. Siguro this time partner pangayuan na lang naton sang parting message no ang aton sini nga mga resource person before kita mag-end sa aton sini nga program. Parting message? Ay, nanalingaw ako. So, sa liwat, no, damo gid nga salamat nga nakahatag kami sa amon nga mga updates kung ano man ang programa nga under sa Office of the Provincial Planning and Development Coordinator. Kung may mga pamangkot pa kamo, dugang nga pamangkot, feel free, ara lang kami sa 3rd floor, tupaday lang kami sa Provincial Information Office. Kung may dugang pa kamo, kag may nalipatan kamo nga ipamangkot, bisitahan lang kami sa office namon kay willing gid kami magsabat sa inyong mga pamangkot. So, sa liwat, madamo gid salamat sa mga tagapalamati nato, sa mga media partners, and sa mga FB viewers naton. Mo lang kita. Sige, so thank you gid sa tanan naton nga mga kautura, no. Pasalamatan naton liwat si Mayor Bebot Ojena sa pagpahanugot nga paggamit diri sang space nila sa may City Public Market. Si Mr. Aluot ang ila sining City Economic Enterprise Manager. Kag syempre ang friends from the media naton, thank you so much no sa walang sawang pagsasama kada Huwebes. Kag sa aton sining nga mga Facebook followers nga nagasunod gid sa aton nga nagapamati man kag again ini nga programa suno sa mando ni Governor Jun Tamayo nga palapit ang gobyerno sa aton sini katawhan. Amo man nga we're trying our best nga maglibot nga para to gain awareness and para nga mas maintindihan man sang katawhan kung ano gid ang gobyerno may ara kita diri sa aton sa probinsya sang South Cotabato. Sa ngalan sang akon sini partner ag sa mga staff sa Provincial Information Office, thank you man sa staff ni Ma'am Ann Casan from PGSO. Thank you so much sa inyo sini nga pag-upod sa aton. Madamo gid nga salamat. Tubtob sa liwat, magakita-anay kita sa sunod nga edisyon sang Pulong-Pulong sa Katawhan. May dayod nga aga.